Magandang gabi po, Pastor. Member po ako ng isang grupo na naniniwalang si Kristo ay tao lamang. Paano niyo po ipapaliwanag sa Biblia na si Jesus ay tao lamang? Ito po ang sinasabi sa Mateo 16:16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi din ni Jesus sa 1:30 na siya at ang Ama ay iisa dahil sila ay nagkaisa ng layunin. Sa Marcos 16:19, sino po yung tinutukoy na may upo sa kanan ng Ama? Ang lahat ng ito ay turo po sa aming simbahan, kaya po ako ay nalilito. Pero bakit kung ikaw ang pinakikinggan ko, iba ang dating? Maraming salamat po. Naghihintay po ako ng sagot ninyo. Paano ko ipaliliwanag ang salita sa Biblia na si Jesus ay tao lamang? Wala yung lamang eh. Tao siya sa mother side. Kung babasahin mo yung 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. No? Sa pasimula ang berbo kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang berbo na Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao, hindi siya tao lamang. Kung tao lamang, tulad siya natin. Ang ibig sabihin, member din siya ng fallen Adamic race. Nanay niya tao, tatay niya tao. Pero madideny mo yan pag sinabi mong tao lamang siya, madideny mo yung Juan 1:1 at Juan 1:14. Sapagkat sinabi doon, at ang berbo na Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao, sino yun? Si Jesus Christ. So hindi siya tao lamang. Nagkatawang tao siya. Sa hindi pa siya nagkatawang tao, sino siya? Ang berbo. Sino ang berbo? Ang Diyos. Ngayon, ito pang problema dito ay itong Mateo 1:18 hanggang 21. Ibig nangang hiwalayan ni Jose si Maria na kanyang magiging asawa. Hindi pa sila nagsiping, buntis na si Maria. Nagdadalang tao na siya. Kaya ayaw niyang mapahiya si Maria. Nagtaka siya bakit nagdadalang tao na. Gusto niyang hiwalayan sa lihim. Ngunit ang anghel nangusap sa kanya sa kinagabihan at sinabing, "Jose, anak ni David, huwag mong hiwalayan si Maria sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay galing sa Espiritu Santo, galing sa Diyos, hindi galing sa tao." So hindi mo sasabing tao lamang. Mali yun. Tao siya sa side ni Mary kasi ang berbo nga nagkatawang tao, ginamit si Mary. Pero sa father side, Diyos siya sapagkat tatay niya sa pagkatao ang Diyos. Sinabi ni Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Mateo 16:16. Wala tayong problema doon. Anak nga siya ng Diyos na buhay. Sa biological na pagkakapanganak, tatay talaga niya ang Diyos. O di, kung sasalungatin mo yan, Mateo 16:16, sasabihin mong ang tatay niya tao. Hindi mo maipoproduce yung tatay niyang tao. So, hindi siya tao lamang. Mali yung turo sa inyo na tao lamang siya. Ngayon, sinabi rin niya na siya at ang Ama ay isa. At sinabi mong dahil sila ay nagkaisa ng layunin. Hindi layunin yung pinag-uusapan dito eh. Sa layunin wala nang problema kasi ang berbo nga nagkatawang tao eh. Ang layunin ng Diyos at ng berbo, huwag mong sabihin nagkaisa sila. Kung nagkaisa sila, hiwalay sila. Hindi hiwalay ang Espiritu at ang berbo, ang Diyos at ang berbo. Ang ibig sabihin, ang Diyos at ang kanyang salita, hindi hiwalay yun. So, kung ano tinuturo ng Ama, ganon din ang sasabihin, ganon din ang gagawin ng salita niya. Kung ano yung iniisip ng Ama, ganon ang gagawin ng salita niya. Tulad ko. Kung ano ang iniisip ko, lalabas sa bibig ko. Sapagkat ako at yung salita ko, kami ay iisa. Hindi lang kami iisa sa layunin. Iisa talaga kami. Ako at ang salita ko, talagang isa kami. O tingnan mo dito, nung tinatanong siya ni Felipe sa 1:14, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin.
Hindi layunin ang sinasabi ni Felipe dito. Hindi niya tinanong, Panginoon, ikaw ba't ang amay isa sa layunin? Hindi niya tinanong yun. Sinabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama. Sapat na sa amin yun. Felipe, katagal na kitang kasama, hindi mo pala ako kilala? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Isa sila. Siya rin yun. Kasi ang berbo, nagkatawan tao. Sino yung Diyos? Ang berbo, Diyos. Kasi ang Diyos at ang kanyang salita, isa. Tulad ko, tang salita ko, ilan kami? Isa. Ang Diyos may salita, hindi mo nakikita ang Diyos. May salita siya. Naririnig mo yung salita niya. Yung berbo yun. Yung salita niya ngayon, ang nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao, hindi mo lang siya naririnig ngayon, nakikita mo pa, nahihipo mo pa. 1 John 1:1, yun ang sinabi. Unang Juan 1:1, yun ang sinabi. Hindi na lang natin siya napakinggan, namasdan natin, nahipo natin, natanganan pa natin. Sino yon? Yun ang berbo o word na nagkatawang tao. Nung ang word nagkatawang tao, ang tawag sa kanya anak. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang gumawa, galing sa kanya yung katawan na yon na tinahanan ng kanyang word. Paglabas, anak. Sapagkat galing sa kanya ang katawang yon, siya ang tatay noon, ang Espiritu ay tinawag na Ama. So, sa Old Testament, ang essence ng Diyos, Espiritu at salita. Spirit and Word. Ang Spirit naging Father at ang Word naging Son. Father and Son. Spirit and Word. Isa lang yun. Ang diferensya lang, ang salita meron ng katawan. Sino yung tinutukoy na may uupo sa kanan ng Ama? Akala mo, ang Ama ay hindi mo talaga makikita, Espiritu yun eh. Ang kinatawan niya sa Jewish setting na nasa sa posisyon ng Ama ngayon, si Jesus Christ. So yung nakaupo sa kanan, ang ibig sabihin ng kanan dyan ay kapangyarihan at autoridad. Hindi talaga yung dito yung Ama, yung anak, nakikita dito, dalawa sila. Hindi po, isa lang ang makikita mo nakaupo doon. Si Jesus Christ lang ang makikita mong nakaupo doon. Sapagkat yun ang katawan ng Amang kinatawan niyang nasa posisyon ng Ama ngayon. Yung pagiging Ama niya, yun ang tinutukoy niya diyang kapangyarihan at autoridad. Yun ang kanang kamay na tinatawag. Binigay na sa kanya yung kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya yung authority nasa kanya, yun ang tinatawag na nakaupo siya sa kanang kamay. Kasi sa pagka-Diyos, yung Espiritu, kung tinutukoy mo, walang kanang kamay at walang kaliwang kamay sa Espiritu eh. Hindi mo maituturo kung saan ang kanang kamay o kaliwang kamay ng Espiritu, hindi physical yun. So pag sinabing kanang kamay, kapangyarihan at autoridad yun, na ipinagkaloob na kay Jesus Christ na nakaupo ngayon bilang Ama.